and sisters in Christ, kay Brother Mike po at family, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ang aking pong patotoo, kami po ay almost almost 20 years na pong kasal ng aking brother husband. Sa civil lamang po. Maganda at maayos naman po ang aming pagpasasama, ngunit ang aral po ng ating punong lingkod, ang sabi po niya, hindi pwede ang pwede na. Kaya nagmithi po kaming magpakasal sa simbahan at naganap po ito noong May 29, 2021 po. Kasabay din po nito, ako po ay nabinyagan sa Katoliko po dahil ako po ay sa ibang sekta po na binyagan. Napakabuti ng ating Panginoon po dahil ako po ay malaya na pong nakakapag-komunyon. Maraming salamat po Yahweh El Shaddai. Ang pangatlo po ay ako po ay pinalaya sa aking karamdaman. Ako po ay may lump sa breast. At sa tulong at awa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagdarasal sa Kanya, ako po ay magaling na po. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. At ito naman po ang aking anak para ipatotoo din po ang kabutihan ng ating Panginoon. Good afternoon po, brothers and sisters in Christ. Good afternoon po sa ating lingkod and family. At higit sa lahat, si Yahweh El Shaddai. Ang isi-share ko po ay isang kabutihan ng ginawa ng ating Diyos sa aming pamilya. Na nagpapasalamat po ako sa ating Yahweh El Shaddai sapagkat last March 12, nag-grant na po ang aming prayers for 4 years. Sa amin pong sama-samang pananalangin gabi-gabi ng aking pamilya, pinagdadasal po namin sa loob na 4 na taon na tunay na nga pong pinagkaloob niya. Kung gaano po katagal bago tugunin ang aming panalangin ay siya rin pong bilis ng proseso ng aking mga papers. Wala pong 1 week na approve na po ang aking visa at purihin ng Diyos dahil hindi po ako hininga ng pinaka-main requirements nila which is yung show money po. Mga credentials na lang po ang hiningi nila. Nagpapasalamat po ako sapagkat meron na din po akong bahay na tutuluyan at sasakyan. Sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, God will make it happen at the right time. Thank you Yahweh sapagkat aalis na po ako sa June papuntang New Zealand. Kasunod po nito ay di pa man po ako nakakaalis ay pinagkalooban niya na po ako ng magandang trabaho doon. Nag-apply po ako online, binigyan po ako agad ni Yahweh ng job offer kahit kulang pa po ang requirements ko as a SPED teacher. Sobrang nagpapasalamat po ako sapagkat napakaganda po ng offer. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon dahil inayos niya po ang lahat-lahat bago ako makarating doon. Lastly po, kaya pala ganun katagal ang aking paghihintay ay pagdating ng aking prayer request ay dahil may gusto pa po siyang ipagawa sa akin which is ang mag-ika po. Tunay nga po na ang dami ko pong blessings na natanggap after ko pong ma-decide na ako po ay mag-iika po na po. Aalis po akong baon-baon ko po ang mga aral ni Yahweh El Shaddai at kasama siyang pupunta doon. To God be the glory. Praise God. Praise the Lord, purihin ng Diyos. Kaya po tayo na huwag tayong manghihinawang manalangin sa ating Panginoon. Gaano man yan katagal, siguradong sasagutin tayo ng Panginoon. Amen po. Amen, amen. Amen. At ang susunod. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Ako ay na-bless po habang ako ay nasa kitchen. Pinakikinggan ko po yung mga buhay na patotoo. At na-touch po ako sa patotoo ng mga kapatiran. At sa akin pong ni-rewind ko po, ito pong mag-ina ang aking nakita. At napakaganda po ng kanilang buhay na patotoo. Kahit maiksi lang po yun pero may magandang aral. Ang aral po na nakikita ko dito, yung kaniyang nanay na sinabi po niya na sila daw ay dating kasal na sa huwis ba yun, pero napakinggan po niya, laging sinasabi po ni Brother Mike, ating mahal na punong lingkod, na hindi pwede ang pwede na. Ibig sabihin, may patakaran din po ang ating Santa Iglesia, ating simbahan, na kailangan po nating sundin. So siya po ay na-touch po siya sa mensahe na yon at nagpakasal po silang mag-asawa.
At tunay nga po sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, iyon po ay dumaloy sa kanilang anak, sa kanyang anak na nagpatotoo ngayon, na kung saan ay himala sa Diyos dahil nasa Pilipinas pa lang po siya, nag-apply po daw siya ng online bilang teacher sa New Zealand at inihanda na po ni Lord yung kanyang tutuluyan na bahay, may sasakyan, tsaka yung school na kanyang pagtatrabahoan. At ang sabi po niya ay dahil ah, siya daw po ay sumunod din sa kalooban ng Panginoon, yung pagbibigay po ng ika po, yung ika-10 bahagi, yung para sa ating Panginoon. Napakadami na rin pong nagpatotoo niyan at tunay nga po, hindi po biro yan, hindi po basta-basta yan ang pagbibigay ng ika po. Dahil naalala ko po noon nung sa Taiwan days po noon, way back sa biyaya ng Panginoon. Unang-una po pala na regalo ni Lord sa akin, katugunan is nung nagbalik loob po ako kay Lord. Ibig sabihin na-encounter ko ang Panginoon dahil ako po ay Katolikong sirado since birth. Pero papasok lang po ako ng simbahan kapag may gusto akong hingin kay Lord, gano'n po ako noon, eh. Pero siguro naintindihan ni Lord 'yun kasi hindi pa ako nakapakinig ng salita ng Diyos na malalim, hindi pa open ang aking spiritual understanding. At salamat po sa ating Panginoon dahil unti-unti niya akong tinuruan sa kaniyang mga kapahayagan through Brother Mike, through mga disciple preacher. At 'yun po ay natanggap ko nung naka-attend po ako ng CLSS, Catholic Life Spirit Seminar, ay naunawaan ko po ang mga kapahayagan ni Lord. Kasi dati-dati natutulog po ako sa homily. Oo, tulog po yung akong spiritual, Katolikong tulog. So, salamat po sa Diyos noong 1995 po, tinugon po ni Lord yung aking kahilingan. First time ko pong mag-abroad at ilang buwan lang po ako nag-attend sa Cavite kasi sa Cavite po ako tinawag ni Yahweh Shaddai. At sa akin pong pag-a-attend, pangungumpisal dahil yun po, binanggit po yun ng disciple tungkol po sa pangungumpisal para linisin yung lahat ng ating kasalanan at ako po'y nahihiya noon pero thank God dahil binigyan ako ni Lord ng lakas ng loob. So sa madaling salita, patuloy akong dumalo sa Tansa Cavite, El Shaddai. After ilang buwan, hindi pala 6 months, October, November, December, siguro mga 7 o 8 months, hindi po ako makasiguro basta nearly end po ng 1994 'yon nung natagpuan kong El Shaddai. And then, unang lipad po namin ni Lord papuntang Taiwan 1995, July po 'yun, July 23. Yeah, something like that. Second batch po ako sa Sampo Technology Corporation na kung saan ay wala naman po akong knowledge sa electronics na kumbaga hindi ako nag-aaral pero ginamit po ng ating Panginoon 'yon bilang stepping stone ang aking experience po. So, iba po talaga ang Panginoon 'pag siya po ang gumalaw sa ating buhay. Dahil noong 1995, nakarating po ako ng Taiwan, pero gusto ko po sanang mag-attend ng El Shaddai sa Taiwan, pero nagkaroon ng komplikado dahil mahabang istorya at sa susunod na lang siguro ko ikukuwento 'yon. Napunta po ako sa St. Christopher Church, oo, St. Christopher Church. At doon po ako nag-a-attend ng misa dahil may ginamit po ang ating Panginoong Yahweh Shaddai na yung first batch. Ako po ay sumasama sa kanila. After ng misa, mayroon kaming prayer meeting. And then, sa simbahan po yun, whole day. Whole day po ako noon sa St. Christopher Church. At to God be the glory, salamat po sa mga kapatiran sa first batch po ng Sampo Technology na sila Sister Gina, si Sister Amy. Sila po yung ginamit ni Lord na
mga dalaga pa po sila noon, eh. Active po sila sa St. Christopher, sila po yung mga Eucharistic minister. Ngayon ang simbahan ay nangangailangan po ng yung mangunguleksyon. Ilan kami, 13 po yata kami na na mga bagong batch na inalalayan po nila para mag-serve. Kaso, ako mahiyain. Ang gusto ko, magsimba lang, uupo lang. Pero nung time na yon malapit na silang mag-end of contract. Talagang pinupursige po nila kami ni Sister G na mag-serve, mangoleksyon. So, una talagang ako'y parang natutunaw. Pero sinabi niya po sa amin na, "Alam niyo mapalad kayo sa dami-daming tao sa Pilipinas gusto mag-abroad, kayo ang napili ni Lord. So, hindi ba ninyo pwede ibigay kay Lord yung pasasalamat kahit mag-koleksyon man lang sa simbahan, 'di ba? Kasi mapalad daw po kami." So, parang nakonsensya po ako noon. So, yun, kahit parang natutunaw po ako, sige, tatayo ako sa gitna kasi sa aisles yun, eh, magdala ka ng sibot, yung parang sa collection mass. So, gano'n po. And then, dumating po yung time na finish contract na po sila. Ito naman po ang sabi niya, "Okay, kayo naman," kinausap nila si Father Amon Bryan, taga-ano po yung aming pari noon sa St. Christopher sa Taipei, taga-Ireland po yon. Ayun, gusto nila na first batch na nag-serve sa St. Christopher as Eucharistic minister na kami naman ang mag-Eucharistic. So, lalong nahihiya ako kasi magsusubo ng Holy Communion sa mga tao. Pero ang ginawa po nila ni Sister J at saka Sister Amy, every 3 o'clock in the morning, nananalangin po pala sila ng rosaryo at itinataas po kami ng mga bagong akay. So, sa madaling salita, ayun, sinalang na po kami, thanks be to God. Unang-una, hindi ko makalimutan, nung unang tayo ko po as Eucharistic Minister, binigay ko po doon sa tao na Holy Communion, Bisaya pa, sabi ko, "Lawas ni Kristo." Sumagot naman yung tao, "Amen." Instead na sabihin kong ang katawan ni Kristo, lawas ni Kristo sabi ko. So, hindi ko po makalimutan yon, hallelujah, to God be the glory. And then, mayroon pa po kaming noon sa dormitory. Kasi sa dormitory po kami nakatira. Every once a week mayroon kaming prayer meeting. Kasama po namin sa prayer meeting ang mga Singles for Christ at mga born again Christian, Iglesia ni Cristo. Basta marami po kami noon kasi yung dormitory malaki po yun, eh. 3 building po yata yun, tapos mayroon pang mga pumupunta galing sa ibang company, oo, once a week. And then yun sila Sister Angie, Javier, yun po yung mga kasama namin. Sa naman po siya, pastora po siya sa Born Again. So, praise the Lord, ang gagaling po nilang mag-pray. Ay napag-usapan nilang mga leader nila Sister J na isasalang kami mag-pray, sino mag-opening prayer, magbasa sa Biblia, mag-closing prayer. Ay ako gusto ko lang makinig, gusto ko lang pong yung lang, attender lang. Ayaw ko ako yung nagpe-pray. Ngayon dumating yung time na kailangan po namin na matuto daw. Kasi kailangan mag-grow. So, nung ginawa po nila yon ay eto na nangyari, nagtatago na po ako. Punta ako ng basement ng dormitory kasi sa dormitory po namin na until 4th floor may basement po yon. Sabi ko, o kaya naglalaba ako doon sa first floor, tatago po ako doon sa cubicle, and then pupuntahan na po ako ni Sister J doon sa aming room. Sabi niya, Sister Berlin, sabi naman ng partner ko, kasi dalawa lang kami. Partner po ang tawag ko sa aking roommate, Sister Gloria, na nasa Amerika na ngayon. Sabi ko, partner, pag pumunta dito Sister J, wag kang maingay ha. Wag mong sabihin na sa basement ako. O wag mong sabihin na naglalaba ako sa first floor. Basta wag kang maingay. Sabi niya, "Naku partner, pinagsisinungaling mo pa ako." Sabi ko, "Basta wag kang maingay." Ito na po ang nangyayari. Nagugulat na lang po ako, may kumakatok sa pinto. Ito na Sister Gina, hinahanap ako. Ayan, sabi ni Sister Berlin ha. At sabi ko, may prayer meeting tayo, nasaan ka?
Hindi ako makatanggi, nahuli niya ako eh. Praise God, hallelujah. So nakokonsensya ako. Ayun, sunod ako. Kaya pa ako nagtatago dahil ayaw ko na kami ay magpe-pray. Ayaw na, "Oh, ikaw Sister Belen, ako mag-pray, ikaw opening prayer, ikaw mag-closing prayer," gano'n. Ako nahihiya kasi yung mga born again na kasama po namin, ang gagaling nila samantalang ako, puro lang ako hingi, "Lord, pahingi ako ng ganito, Lord, pahingi," hindi ako marunong. Wala po kasi nagturo sa amin yung about sa acts, yung adoration, confession, thanksgiving, supplication, ganyan. Wala, hindi ko po alam yun. So, dahil po sa mga panalangin ni Sister J, talagang malaking utang na loob ko po sa kanya, asa kay Sister Amy na kami ay pinapanalangin. So, to cut the story short, nung sila po ay nag-finish contract, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ay unti-unti na rin po nakatayo ang aking mga paa upang tugunin po yung tungkuling iniatang po sa amin. So, to God be the glory. Ito po ang nangyayari every time na magsimba po ako. Kasi nung time na yun, nagpapaaral kami ni Lord ng commerce. Tamang sapat lang po yung pamasahe ang dala kong pera. Pagdating po ng sibot sa simbahan, hindi na po ako naglalagay, hindi po ako nagbibigay po ng aking love offering. Kumbaga, ang ibinigay ko kay Lord, yung tatlo na, 'di ba, yung may tatlo, talent, treasure, tsaka time. Ang naibigay ko lang po yung time at tsaka yung talent ko na mangulikta or pa-Holy Communion, yun po. Pero yung treasure ko, sabi ko, "Lord, kulang pa yung ano, yung kulang po yung ano ko, yung pera ko." Kulang pa ipadala sa Pilipinas at saka ang natitira na lang is para na lang po sa aking pang-allowance for a month. So, gano'n po ako noon. So, fast forward, natapos po yung kontrata namin. Umuwi na po ako ng Pilipinas, 1998. Oo, kasi 3 years po yun, 1998. Ngayon, sabi po ng kapatid ko na nag-aaral ng commerce, "Manang, isang taon na lang." Sabi ko, "Diyos ko Lord, noong panahon na yun, mahirap na bumalik kasi hindi pa ano yun noon, hindi pa pwede yung pa rin pangalan mo." So sabi ko, "Lord, tulungan mo po ako." Change name po ako noon kasi kailangan kong mapagtapos yung aking kapatid na nag-aaral ng commerce. Hirap po ako noon na mag-apply. Ilang beses po na refuse, ilang beses po na hindi ako makuha-kuha sa mga agency na aking ina-applyan. Hindi ako makapasa sa interview, sa exam, hindi ako po makapasa-pasa. So, pumunta po ako ng Gawain El Shaddai diyan sa may Bito Cruz. Bito Cruz ba 'yun? Hindi, Cunita Astrodome. Oo, mayroong ano noon, hindi ko matandaan kung, basta espesyal na ano 'yun, gawain. CLSS po yata 'yun o retreat. Ngayon, um, napakaganda nung ano, ng mga mensahe. At di ko po makalimutan nung sinabi ni Brother Mike, "Sinong gustong mag-abroad, itaas ang kamay, itaas ang passport." O yan, sabi niya. At ang kinin mo, nasa yung kahilingan ay tutugunin ka ng Panginoon, na ikaw ay makapag-abroad. Yun. So sabi ko, "Lord, may passport na ako pero ang dami ko nang inapplyan, hindi ako makapasa-pasa sa aking ina-applyan." So, nakipag-deal ako. Sabi ko, "Lord, maraming nagpatotoo na sila ay nag-iika po, tinugon mo sila. Sige nga, subukan ko." Sabi kong gano'n, "Lord, subukan ko na kung talagang totoong tutulungan mo ako, for second chance, ibibigay ko na po sa iyo ang aking ikasampung bahagi." Ito po ang aking pangako sa Panginoon. To God be the glory, nakataas ang aking passport, nakataas ang aking mga kamay, at inilagay ko sa aking puso ang aking kanang kamay. Ang sabi ko, "Lord, I claim by faith na tayo ay maka-abroad muli para makapagtapos ang aking kapatid sa pag-aaral dahil isang taon na lang matapos na yung commerce niya, kurso." So, parang nagdahilan lang. Miyerkules po yun, Tapos Lunes sabi ng aking kaibigan, sabi niya, "Kaibigan, punta tayo sa ano, sa Quezon City, ganito, gano'n, gano'n. Kasi may interview doon, mayroong ano daw, mayroong mga job order." So pumunta kami, para ano, mag-inquire. So to cut the story short,
nung pumunta po kami, dala namin mga documents, hindi lang job order, may interview. So, noon sa interview na yun, ang bilis, ang bilis. Walang kahirap-hirap. Akala ko hindi ako makuha. Pero pinabalik kami kinabukasan, nalaman po namin, yung kaibigan ko pala nakapasa ata siya, pero hindi siya natumuloy doon sa ano ko, sa kumpanya na napasahan ko dahil marami siyang in-applyan at siya nakapasa dahil siya po ay ano, graduate ng engineer. Siyempre ako, high school graduate lang. But by the grace of God, sa Diyos talaga ay walang imposible. Isa po ako sa nakuha at napakabilis po ng proseso. Instead na nung unang apply ko, ang laki ng placement fee ko. Etong second apply ko, nasa 38,000 lang po yung placement fee ko. So talagang kay buti ng ating Panginoon. Pagdating ko po sa Chungle, Taiwan, yun na po, hinanap ko na po talaga ang gawain ni El Shaddai. At iyon po naman, di ako binigo, natagpuan ko po ang gawain ni El Shaddai. At tulad po ng aking pangako, sabi ko, Lord, I think yung unang buwan na sweldo ko, kung hindi ko makalimutan, ibinigay ko kay Lord lahat yon. At after that, second month, yun, nag-start na po ako ng ikasampung bahagi. So yun po, doon po yun sa Taiwan Micropa Corporation, sa lugar po ng Senchu pala. And then ang simbahan po ay at ano man tawag, Holy Spirit Church. So sa Senchu pala, doon ang second company na aking napasukan. At salamat sa Diyos ay marami po akong idudugtong nito. Subalit nag-aabadya na po yung space ng aking mobile phone. At doon po sa Sencho ay naipagpatuloy ko po ang pagsiserve sa gawain ni Yahweh Shaddai for the second time na pag-abroad. At yun, doon po nag-start yung pagbibigay ko kay Lord, yung ikasampung bahagi, kasi yun po ang aking pangako sa Kanya. At tunay nga po na iningatan po ng Panginoon dahil yun po yung year na lakas ng lindol. Nasa 6.7 ata yung lindol na yon, na parang dinribble kami doon sa dormitory namin. But thanks be to God, yun po ang naging daan na hindi na po ako nag-recontract dahil ang sabi ko sa Panginoon, total tapos na ang aking kapatid sa pag-aaral. Mag-ano na ako, end contract, at hindi ko alam na yung aking manager is ako pala ay napusuan niya na i-recontract dahil inilagay po ako sa engineering department na wala akong kaalam-alam, at for 1 month inilagay ako sa engineering department doon sa mga daming mga isinusok-sok-sok-sok. Pumasa daw po ako, pero I refuse na to renew my contract dahil ako'y pumasok ng kumbento. Year 2000, yun po. Dahil nga po sa aking iniisipan na sapat, tama na, ibigay ko na kay Lord ang aking buhay. Maglilingkod ako dahil tapos na pag-aaral ang kapatid ko. Tapos naligtas po kami sa lindol dahil hindi po biro yung lindol na yon. Grabe, akala ko katapusan na po ng buhay namin, na aking mga kapatiran na nandoon po kami sa tuktok po ng building sa dormitory namin. Yung nung naglindol na yon, after po ng aming short prayer meeting, pasasalamat dahil isa sa kapatiran na uuwi ng Pilipinas, nagkaroon kami ng short prayer doon, Bible, nag-study kami doon, hallelujah. At yun na po yun, biglang lumindol. At to God be the glory, to be continue kasi magra-run out na po yung space. Maraming salamat po. At yung ika po talagang malaking po yun kasi para po yun, ang pag-iika po pala is para po yan sa gawain sa mga pangangailangan po ng simbahan, sa mga naghatid ng mabuting balita. So doon po yan mapupunta. Kapag ibinigay na po natin kay Lord yung para sa Kanya, huwag na nating hanapin kasi may tao na po na in charge si Lord yan para mamamahala kung para saan po ang pera na yan. Oo, so ipagkatiwala po natin kay Lord sa Kanyang mga tao na pinili na mamamahala. So yun po, maraming salamat. Marami pa po akong gustong i-share pero nagbabadya na po ang aking telepono.
space. So, salamat po, naway ma-bless po ang lahat ng nakikiisa sa ating YouTube channel. Wala po itong ano ha, wala po itong money, pero walang monetary po ito, pero hindi pa po monetize itong ating YouTube channel, pero ang sa akin po, isa man lang na kaluluwa na ma-bless ng Panginoon ay libo-libong banal na anghel sa langit magpupuri. Yun po ang importante, is yung may kaluluwa na maakay ang Panginoon patungo sa kanyang puso, Panginoong Hesus of Nazareth. Amen and amen. Salamat. God bless us all po.